sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, kumusta na kayong lahat? Ako si Vissarion Abramchenko, 39 years old na sa ngayon. I'm half Filipino and half Ukrainian na nakatira dito sa Novaliches, Quezon City. Kapag narinig nila ang pangalan kong Vissarion, ang buong akala nila ay isang gwapo at machong lalaki. Isang alpha male na maraming babaeng kinakarelasyon, pero nagkakamali sila, Papa Dudut. Dahil isa akong bakla. As in baklang bakla. Mas maharot pa ako kesa kina Vice Ganda, Bubay, Tekla, Jan Lapos at Aura. Nagdadamit din ako ng pambabae, pero ewan ko ba at gustong gusto ko ang name ko, na kahit mukha akong babae ay hindi ko pinalitan ng pambabae ang alias ko. Vissarion pa rin ang pangalang sinasabi ko sa lahat na siyang kinakaloka ng mga baklang kasama ko. Ang lakas daw makaboksingero ng name ko. Anyway, mula high school, college at magsimula akong magtrabaho ay naka-make up akong papasok kasama ang mga kumari kong ka-federasyon. Hindi na ako magpapaka-plastic. I like men-to-men entertainment. Suki ako ng Sean Cody, Lucas Entertainment, Falcon Studios at Bel Ami. Fan ako nina Brent Corrigan, Brent Everett, Griffin Barrows, Malik Delgari, Rafael Alencar at Diego Sanz. I enjoyed good-looking men with abs in general. Papa Dudut, tanggap ng mga magulang ko ang pagiging bakla ko. Sabi pa sa akin ng papa ko na Ukrainian, basta wala akong inaagrabyadong tao ay sige lang. Kahit ako nag-iisang anak niyang lalaki ay sige lang. Regalo niya sa akin tuwing Pasko at birthday ko mga gusto kong makeup at mga damit na syempre pambabae. Samantala 25 years old ako noong nagsimula ako mag-ipon para magpa-sex change. Graduate na rin kasi sa kolehiyo ang dalawa kong nakababatang kapatid. At katulad ng pagtanggap nila papa sa kabaklan ko, maluwag din nilang tinanggap ang desisyon ko. Kaya lang ay hindi madaling mag-ipon pag may boyfriend ka. Same age din ako noong iwan ako ng long time partner ko para sa babae. Naging toxic ako ng ilang buwan. Noong maka-move on, mas pinursigi ko na mag-ipon para mahuyo siya sa akin. 28 years old naman ako noong malipat ako ng office. Una, ayaw ko kasi mapapalayo ako kina papa. Kaso sabi ng manager ko sa akin ay mas malaki ang pwede kong maipon dahil magkaka-food and lodging allowance ako kahit may staff house naman akong tutuluyan. Kaya ginanap ko na ang opportunity. Desperado na ako magkaroon ng katawang babae. Kaya lang sa paglipat ko, hindi ko alam na makikilala ko ang dalawang taong magpapabago sa akin. Ang pangalan ng una ay Mayot, Yoti, ang tawag ko sa kanya. Iniwasan siya ng lahat sa opisina dahil sa natatakot sila sa kanya. May third eye kasi itong si Yoti. Nakakakita siya ng multo pero hindi yon ang dahilan bakit takot sa kanya ang lahat. May pagkamadamaw rin kasi siya. Bigla-bigla na lang hahawakan kanya tapos ay may sasabihin siya na mangyayari at ayun nga magkakatotoo yon.
Hindi ako natakot kay Yoti bagkos ay na-curious ako. Hindi ko matatawag na skeptic o believer ang sarili ko. Ang masasabi ko, nasa gitna ako. Samantala isang gabi habang nanonood ako ng laptop ko ay may narinig akong umiiyak sa labas. Pagsilip ko si Yoti, nakabalot ng kumot at nakasalampak sa sahig sa tapat ng pinto ng kwarto nila. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Nagulat siya sa akin. Akala ko ay sasabihin niya kung bakit kasi umiling siya. Nagitla ako kasi biglang kubidlat. Siya namang paglakas ng atungal niya. Ano ba kasing problema mo, Yoti? Pinamewangan ko siya. Tumayo naman siya at nagpunas ng luha. Nagugutom ako, Kuya Visarion. Binato ko siya ng tsinelas ko tapos ay pumasok ako sa loob at kinuha ang susi at wallet ko. Lumabas ako ng kwarto, nilak ang pinto at hinawakan siya sa braso. Saan tayo pupunta, Kuya? Tanong niya. Kinurot ko siya sa tagiliran. Gutom ka ata. Tango naman siya. Anong gagawin mo kapag gutom ka? Dagdag tanong ko sa kanya. Iiyak, sagot niya. Ayun, hindi ko na napigilan at sinabunutan ko siya. Nagulat ako kasi tumawa pa siya. Diretso kami sa malapit na convenience store at doon ay nagtingin ng makakain. Nilibre ko siya kasi alam ko namang wala siyang dalang pera. Nagtataka ako ulit sa kanya noong magsimula ng umambon tapos ay nahalata kong nagpipigil siya ng luha. Ano talaga problema, Yoti? Hindi ka gutom, no? Sabi ko sa kanya. Biling naman si Yoti. Kinuha ko yung siopaw na nilibre ko sa kanya at ako na ang kumain. Bakit ka umiiyak? Wala, Kuya, pero thank you sa care mo sa akin. Sagot naman niya sa akin. Alam kong nagsisinungaling siya lalo at nung umulan na ng tuluyan, tuloy-tuloy nang pumatak ang mga luha niya. Inabot ko ang kamay niya tapos ay pinisil ko. Yoti, bakit? Kunwari staff toy mo ako tapos nagsasabi ka sa akin. Sige na, pagpupumilit ko sa kanya noon. Wala na akong staff toy, Kuya. Tinapon ko na lahat kasi gumagalaw silang lahat ng kusa. Malungkot na sabi niya sa akin. Kinurot ko ang pisngi niya. Seryoso ako ha, bakit? Alam mo ba ang sabi nila ni Risa? Kung gusto kong makatulog ng maayos sa gabi, wag na wag kitang lalapitan. Nakinig ba ako sa kanila? Hindi, di ba? Kaya ano? Pagka sinabi ko, Kuya, baka layuan mo na ako. Baka nitapunan ng tingin o madikit sa akin ng konti, hindi mo na gawin eh. Rinig ko yung lungkot sa boses niya. Sa lahat kasi ako lang yung tumatabi sa kanya sa office at kumakausap sa kanya. Wala lang, ayoko kasi ng may nakikitang mag-isa. Mas gagawin ko yun pag hindi mo sinabi sa akin. Sige na kasi, libre kitang ice cream pagkatapos mong sabihin. Bili ka muna tapos habang kinakain natin saka ako sasabihin. Aniya. Napailing na lamang ako at bumili ako ng gusto niya. Saka siya nagkwento noong nakalahati na niya yung nasa cone. Ako natunaw na yung ice cream ko pero hindi ko nakain sa gulat at takot ko sa sinabi niya. Hindi ako natakot sa kanya kundi sa premonition na nakita niya at narinig na mangyayari kina Krista na umalis kaninang alas 6 para mag-bar hopping. Nasagi ako ni Krista, Kuya. Pagkalabas niya ng banyo kanina tapos nakita ko umuulan. Suray-suray na sila nila Jasmine. Nasa sasakyan na sila nung umulan tapos kumidlat ng 2 beses. Hindi ko makita yung mukha nung nagdadrive pero lalaki siya tapos may kasama pang isang lalaki. Yung isang lalaki pasimpleng kinukuhanan sila ni Jasmine ng picture. Para may kausap sa phone yung nagdadrive, Kuya. Kumidlat ulit, Kuya, pangatlo na, di ba? Nagising si Jasmine, ang narinig kong tanong niya nasa na sila. Hindi siya sinagot ng 2 tapos ginigising niya si Krista doon. Tumawa yung 2. Kumidlat ulit, Kuya. Pang-4 na. Tumigil sila malapit sa staff house natin. Pinapababa nila si Jasmine. Si Krista lang daw kasi ang gusto nila.
Kuya, iniwanan niya si Jasmine. Si Krista nakita ko na lang ulit siya nasa kwarto. Kwarto niya ata sa bahay nila tapos may hawak na blade. Mugtong-mugto na ang mata ni Mayot nung makauwi kami ng staff house. Wala pa si Krista na kasama niya sa kwarto at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga nakita niya, pero kay Yoti nakaramdam ako ng awa. Pinilit niyang sumama sa lakad ng dalawa, pero obvious naman na hindi siya sinama. Noong binalaan na lang niya si Krista, siya pa ang napasama. Samantala ilang minuto na akong nakahiga sa kama ko pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Pang-apat na kidlat na rin kasi kanina pagkapalit ko ng pantulog, lumabas ako ng kwarto at kinatok si Yoti. Binuksan naman niya kaagad. Parang alam na alam niyang kakatok ako. Umiyak pa rin siya. Hinawakan ko ang kamay niya tapos ay hinila siya palabas. Pasok kami ng kwarto ko. Tabi kaming nahiga sa malit na kama ko, siya lang ang nakatulog, ako naman ay hindi. Doon ko nalaman na kahit sa pagtulog ay dala-dala niya ang mga nakikita niya. Nakailang sigaw siya sa pangalan ni Krista at Jasmine. Kahit wala akong tulog ay maaga akong nagising para magkape. Pagbaba ko ng kamay nagulat ako kasi bumangon na rin siya. Tulog ka pa, 5:00 pa lang. Titimpla lang ako ng kape, sabi ko sa kanya. Sasama ko sa iyo Kuya Visarion, wika ni Yoti sa akin. Dito lang termos ko, sasama ka pa, sabi ko naman. Nasa panan lang ng kama yung malit na mesa na kinakalagyan ng mga kape, thermos at rice cooker ko. Naalala ko ang bunso kong kapatid sa kanya. Pinagtitinginan kami sa opisina nung sabay kaming pumasok at nakahawak siya sa braso ko. Kaya lang ay buong buhay ko ay wala akong pake sa mga nakatingin sa aking mapanghusgang mata. Kaya mas lalo ng mga oras na yon ay wala akong pake. Nung umagang yon ay sinama ng manager namin si Yoti sa branch meeting. Nagkaroon ako ng oras para kausapin si Jasmine na mukhang binugbog ng 10 demonyo ang itsura. Hindi naman literal na bugbog, haggard lang, hindi katulad ng mga nakaraang araw na parang kasama sa Miss Universe ang aura niya. Kumusta ka gabi? Usis ako kay Jasmine. Napansin ko na kaagad na agitated siya. At imbis na sagutin ako, magwo-walk out pa sana. Hinarangan ko siya. Sumigaw naman siya na parang inaano ko siya. May humawak sa braso ko at pinatatabi ako. Si Clarence. Oo nga at bakla ako ng mga panahong yon pero kaya ko makipagsabayan ng suntukan. Siniguro ni Papa yon. Kinukumusta ko lang naman yung bar hopping nila kagabi at tatanungin ko sana kung nasan si Krista. May hindi pa siya na ipapasang report sa akin sabi ko. Anyway, totoo yung sa part ng report. Lumuwag yung hawak sa braso ko at sunod na rin siyang tinanong ni Clarence at ng iba pa. Si Clarence kasi alam ng lahat na nililigawan si Krista. Parang doon lang din nila na-realize na wala si Krista. Para siyang manok na nasukol at nagsisisigaw na tumakbo palabas ng opisina. Sinabihan nila si Yoti kasi nakita niya na may masamang mangyayari. Mano man lang ang makinig pero yung nagmagandang loob pang napasama. Ikaw Clarence, mag-half day ka. Kung totoong mahal mo si Krista, gagawin mo. Kinulit ako ng kinulit ni Clarence. Kahit yung iba pang kaibigan ni Krista sa office. Oo nga daw at hindi sumasagot si Krista sa phone niya. Kahit na anong pilit ko sa kanila na puntahan na lamang si Krista, ayaw nila akong tantanan. 30 minutes before lunch break may naisip ako. Hindi ko sure kasi hindi masyadong nilinaw ni Yoti. Alam niyo bakit kayo natatakot sa mga nakikita niya kung paraan yon para kahit papaano maging aware kayo sa mga pwedeng mangyari? Hindi niyo ba alam na hindi madali sa kanya yung nakikita at narinig niya tapos itatartuhin niyo pa siya na parang may sakit na nakakahawa? Sabi ko sa kanila. Nagbaba silang lahat ng tingin tapos isa-isang bumalik sila sa mga cubicle nila. Pagbalik ni Yoti may nilapag siya sa table ko na chocolate. Nangiti ako at ganon din siya.
Nag-half day nga si Clarence at yung dalawa pang kaibigan ni Krista. Si Jasmine nag-makeup at umastang Ate Chona na uli. Gumawa na rin siya ng kwento na nauna nang umuwi si Krista at siya pa raw ang iniwan ni Krista. Kung hindi lang ako sibilisadong tao, baka dinukot ko na ang mga mata ng mga bruhang umiirap kay Yoti. Anyway, Papa Dudut, around 3 p.m. inaantok lahat pero trabaho pa rin dahil nasa office ang head manager nung dumating si Clarence. Bigla siyang yumakap kay Yoti at umiyak. Si Yoti napatingin sa akin. Awkward na awkward ang itsura. Halatang hindi sanay sa physical contact. Siyempre lumapit lahat. Ako nakinig sa hindi kalayuan. Nakawi si Krista, katulad ng nakita ni Yoti. Sadly napagsamantalahan siya, hindi lang isa, hindi lang dalawa kundi 4 na lalaki. Tamang-tama ang pagdating nila Clarence kasi maglalaslas na siya. That day napatunayan ko na true love exists. Kahit ganon ang nangyari sa kanya ay mahal pa rin siya ni Clarence. Pag-out naming lahat sa office, binisita naming lahat si Krista. Si Yoti ang una niyang niyakap. Sorry siya ng sorry kasi hindi siya nakinig. Si Yoti, sorry din ng sorry kasi wala siyang nagawa. Nag-file ng report pero wala ding lead ang mga pulis dahil intoxicated si Krista at Jasmine at hindi nila maalala ang mukha ng dalawang lalaking nag-offer ng masasakyan sa kanila. Sira din ang mga CCTV sa area ng mga oras na yon. Mas nauna kaming umuwi ni Yoti sa kanila. Tumabi na lamang siya bigla sa akin tapos ay inaya na akong umuwi kasi masakit daw ang ulo niya. Pagdating ng staff house, naghiwalay na kami. May tinatapos akong trabaho kaya hindi ko na siya kinulit pa. 9 p.m. saka ako nakaramdam ng gutom. Nag-cup noodles lamang ako at crackers. Habang kumakain ay nakinig na lamang ako ng music sa aking cellphone. Una akala ko ay kasama sa kanta yung naririnig ko. Pero noong mag-text si mama at matigil saglit yung nakaplay na kanta ay saka ko nalaman na hindi. Tunog na parang may kumakalmot sa salamin. Pinatay ko muna ang music player at hinanap yung pinanggagalingan ng tunog. Sa maliit na bintana ng banyo sa tapat ng sink, nandun ang kumakalmot. 2 kamay. First time ko makakita ng multo or maka-experience ng paranormal. Kaya nakatulala lamang ako ng halos ilang minuto hanggang sa may sumilip na mukha. Saglitan lang talaga na noong maisip ko ng tumili. Wala na pati yung kamay. Napatili ako sa kumatok si Yoti, nakahawak ako sa dibdib ko nung buksan ko ang pintuan. Mugtong-mugto na naman ang mga mata niya. Nagulat ako nung hampasin niya ako ng paulit-ulit. Yoti, ano ba, para kang lukring? Umisang hampas pa siya sa akin tapos biglang yumakap sa akin. Lukring talaga? Kuya, bakit mo yun ginawa? Tinulak ko siya palayo sa akin. Anong ginawa? Ikaw nga yumakap sa akin kagabi tapos ngayon na… Natigil ako sa pagsasalita kasi dahan-dahan na bumukas ang pinto ng kwarto niya. Nararamdaman ko yung pangangatog niya. Wala akong nakitang lumabas pero lahat ng buhok ko nanindig. Alam ko na wala man akong nakita pero si Yoti meron. Bigla na lamang kasing tumalikod siya doon sa gawin ng pinto sabay yakap sa akin. Humangin din ng malakas at muntik na akong matumba kasama siya. Nang hina din ako bigla. Siya pa ang umalalay sa akin para makapasok sa loob. Naririnig ko siya pero parang ang layo-layo niya. Hindi ko alam kung anong problema sa akin pero parang ang layo-layo ko sa kanya. Naisipan ko siyang abutin kaya yung katawan ko ay hindi na sumunod sa akin. Kita ko yung panik sa mukha niya, may naririnig akong boses ng babae pero alam kong kami lang naman sa kwarto. May tinatawagan siya sa phone. Yakap niya ako pero hindi ko maramdaman yung yakap niya. Akala ko noon ay na-stroke ako. Mas malala pa pala.
Nawi-witness ko lahat kahit yung pagtulak ko kay Yoti palayo sa akin, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako yung may gawa nun. Wala akong kontrol sa katawan ko kahit nang tumayo ako at kunin yung tinidor sa mesa at tinara ko sa kamay ko. Wala akong sakit na naramdaman. Rinig na rinig ko lang yung sigaw ni Yoti tapos ay hindi ko na alam ang nangyari. Pagising ko ay nasa ospital ako at masakit ang likod ng ulo ko. Si Yoti nasa paanan ng kama, tulog, tapos may babaeng nasa gilid ko. Nagkagulatan pa kaming dalawa. Ngumiti siya sa akin pero alam kong plastic, tapos ay ginising niya si Yoti. Pagkagising ni Yoti, lumabas siya ng ward. "Yoti, sino yun? Ano nangyari?" "Ate ko yung kuya, ganda diba? Nasapian ka nung babae." "Ate?" Ganyan ang reaksyon ko kasi si Yoti pinay na pinay. Yung babaeng plastic ngumiti ay parang may halong Latina o African American. Tumango siya. "Ano ulit yung huling sinabi mo?" Tumabi na siya sa akin tapos ay bumulong. "Nasapian ka kuya." Dahil sa akin nagalit siya kasi dapat mamamatay na si Krista pero sabi niya nakialam ka. Kaya nagalit siya. Napasandal ako at napabuga ng hangin. Bumalik sa akin yung sa may banyo. Yung pagbukas ng pinto ng kwarto nila Yoti at yung malakas na hangin. Yung hindi ko magalaw ang kamay ko. Dumating sila mama, iyak sila ng iyak kahit si papa. Ang sinabi palang dahilan nung mag-ate bakit ako na ospital dahil may nanloob sa staff house. Nakalabas din ako pagkalabas ng result ng CT scan. Hinampas kasi ako nung ate ni Yoti sa ulo para mawala ng malay. Sakto ang pagdating niya kasi nung tapos ng tusok-tusukin nung sumapi sa akin ng tinidor yung kamay ko, isusunod na niya sana ang makinis kong leeg. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali at galit na galit sa akin si Martinek o mas kilala sa palayaw na Nikki. Siya yung ate ni Yoti. Dinayo niya pa ako sa bahay namin dahil pinagbakasyon ako ni Papa ng 3 araw pagkalabas ko ng ospital. Nakangisi sa akin si Papa nung sabihin niyang may bisita ako. Akala ko yung mga kumari ko lang na mangungumusta o mag-aayang uminom pero si Martinek pala. Saglit lang siya sa bahay, sinabi niya lang na layuan ko ang kapatid niya. "Stay away from Yoti, sister." Yan lang ang sinabi ng kapatid ni Yoti at nagpaalam na siya kina Papa. Pagbalik ko sa opisina, nalaman ko kina Neddy na hindi na sa staff house nag-i-stay si Yoti mula nung araw na ma-ospital ako. Pinauwi na siya ng ate niya. Nung magkita kami sa lobby parang walang nagbago. Naisip ko na ako lang ang sinabihan ng ate niya. Hindi rin naman ako nakinig. Sabay kaming kumain lagi. Dahil din sa nangyari kay Krista, sila Neddy, Bianca at Clarence ay naging kaibigan na niya. Madalas na kaming lumabas na 4. Si Krista nag-resign na at mas piniling maging freelancer na lamang. Minsan doon kami sa kanila, binibisita siya. Pero pag nandun kami, laging aburido si Yoti. Pag tinatanong ko naman kung bakit ay nginingitian niya lamang ako. Isang araw may strike na mga jeep, walang masakyan. Halos lahat ay nagstay sa staff house kasi wala talagang masakyan. Si Yoti noon ay gustong umuwi dahil magagalit daw ang ate niya. Kaya lang napipressure siya sa amin nila Bianca. Doon kami sa kwarto ni Bianca nagstay, so yung kwarto ni Bianca nasa unang palapag. Sa unang palapag ay walang CR, ang mga kwarto hindi tulad sa second floor. Nagising ako kasi nababawas ako. Hindi ko na sinindi yung ilaw, pinangilaw ko lang ang phone ko. Dire-diretso ako sa dulo ng hallway kung nasaan yung CR. Sa CR naming mga lalaki may 3 cubicle, ganon din sa mga babae. Matagal akong magbawas kaya nga ang pinili kong kwarto yung may sariling CR. Siguro after 20 minutes natapos ako. Naguhugas ako ng kamay nung may sumilip si Clarence. Napansin ko rin na may putik ang kanyang damit. "Bisaryon si Yoti.
natataranta niyang sabi sa akin. Takbo ako kaagad palabas, tinanong ko kung saan. Mas nauna siya sa akin. Diretso kami sa likod ng staff house. Andun na pala silang lahat. Sa likod ng staff house may mini vegetable garden. Yung bakod sa likod ng staff house, barbed wire lang kasi may mga bahay sa likod. Nakasalampak sa lupa sila Bianca, sinisigawan si Yoti. Si Nedy na pinakamalapit sa kanya, hawak-hawak ang braso. Si Yoti binabangga niya ang sarili niya doon sa barbed wire. Visario ng lakas niya, kahit ako, kayang-kaya niya. Anong gagawin natin? Ang sabi pa ni Clarence. Lumapit ako kay Yoti tapos ay sinubukan ko siyang yakapin pero bigla siyang humarap tapos ay sinampal ako. Nagulat ako hindi sa sampal pero sa hindi mukha ni Yoti ang nakita ko noong lumingon siya. Mukha yun ni Krista. Clarence, puntahan mo si Krista. Bigla akong nasabi. Bakit? Late na, bakit? Nagtataka si Clarence sa nabanggit ko. Naniniwala ka na sa mga nakikita ni Yoti, di ba? Tumango siya. Puntahan mo na lang siya. Sumama kayo, Bianca. Pag masigurado nyo na okay na si Krista, yung braso ni Nedy, isusunod nyo, okay? Pagkalis nila, paglingon ko ulit kay Yoti, nakaharap na siya sa akin. Mukha na niya pero yung ngiti ay hindi. Ang lawak ng ngiti niya. Nasugat siya sa kabubundol niya sa barbed wire pero hindi niya iniinda. Nakatingin siya sa akin tapos ay dahan-dahang lumapit. Bawat hakbang niya papalapit ay humahakbang ako paatras. Paano mong alam? Boses ni Yoti pero wala na yung lambing. Basta alam kong oo, si Yoti ang nasa harapan ko pero hindi siya yung nagsasalita. Paano mong alam? Sigaw na niya sa akin. Hindi ko alam, basta nakita ko lang yung mukha ni Krista nung sinampal mo ako, bruha ka. Sagot ko. True love exists, sabi mo hindi ba? Maya-maya ay pagpapatuloy ng tila sinasapiang si Yoti. Nagulat ako, oo naisip ko yun dati dahil kay Clarence at Krista pero never kong vinoice out kahit kay Yoti. Pero walang happy ending, tragic ending, Bisaryon. Yun ang meron. Mamayang kaunti nakita kong lumapit na si Martinek. Pawis na pawis, inirapan niya ako at lumapit siya kay Yoti. Yoti, dasal tayo ha? Hinawakan niya sa kamay si Yoti. Nagdasal siya ng Our Father tapos pagkaamin niya ay nahimatay si Yoti. Binuhat ko siya paakyat sa kwarto ko. Nung mapalingon ako sa gate, may nakapark na bike. Narealize ko na si Martinek ang may-ari noon. Tahimik lang kami habang hinihintay na magkamalay siya tapos ay nagsalita si Martinek. Where's your phone? Tinignan ko siya na nagtataka. Cellphone mo nasaan? Tatawagan ka na ng kaibigan mo. You need your phone, wika niya. Napatango na lamang ako tapos lalabas na sana kaso'y nagtanong na naman siya. Saan ka pupunta? Kukunin ko yung phone ko, sagot ko sa kapatid ni Yoti. Pagpasok ko ng kwarto ni Bianca at sinubukang isindi ang ilaw, ayaw. Maayos naman yon kanina bago kami matulog eh. Nagulat ako nang biglang tumunog. Nasa table kukunin ko na sana kaya lang ay biglang sumindi ang ilaw at nagulat ako. Tapos ay namatay ulit. Nagring ulit, hakbang ulit ako. Sumindi ulit, napatras ako si Krista, nakatingin sa akin ng masama. Natawag ko siya pero mahina lang. Namatay ulit ang ilaw. Ring ulit, sindi ulit ang ilaw. Andun siya ulit, tinapangan ko na at pinikit ko ang mga mata ko sabay dampot ng cellphone ko. Kaya lang ay may humawak sa braso ko. Napamulat ako ng mata si Krista, paulit-ulit niyang sinasabing kulang. Nung may humawak sa kabilang braso ko, doon na ako napatili. Pero si Martinek lang pala. Nakasindi na rin ang ilaw. Para kang baklang tumili, sabi niya noong pakyat na kami sa kwarto ko. Bakla kasi ako. Nakasimangot kong sagot kay Martinek. Hindi ba nasabi ni Yoti sa kanya na bakla ako? And hello, meron bang totoong lalaki na palaging nakapulbos?
Sa kabilang banda nilingon niya ako tapos yung itsura niya ay natatawa na ewan. Problema mo. Kaya ka ba galit sa akin kasi akala mo nagka-take advantage ako kay Yoti? Hoy babae, hindi kami talo no? At saka para ko na siyang bunsong kapatid. Ang defensive mo. Dami agad sinabi, kaloka, bakla ka. Pero kanina ka pang nakatingin sa puwit ko. Natatawa niyang sabi sa akin. Gusto ko kapag nagpa-BBL na ako katulad nung sayo. Charing. Natawa na rin ako sa sinabi kong yon. Loka-loka, natural yan ha. Baka mong gawang doktor yan. Hirit pa ni Martinic. Defensive, sarkastikong balik sa kanya. Napailing na lamang si Martinic noong mga sandaling yon. Pagpasok ko sa kwarto ko ay agad namang nilapitan ni Martinic si Yoti at kinalagan. Lumabas naman ako kasi balak ni Martinic na gamutin na mga sugat ng kapatid. Habang nasa labas ako ng kwarto ay tumawag si Clarence. Umiiyak siya. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya at sinabihan ko siyang ipasa kay Bianca yung phone. Pero iyak pa rin siya ng iyak at may kumalabit sa akin si Martinic. Patay na si Krista. Seryoso niyang sabi. Natulala naman ako sa sinabing yon ni Martinic. Gamitin mo ang bike ko, puntahan mo sila. Kailangan ka nila doon. Magiging okay lang kami ni Yoti dito, sige na, sabi niya sa akin. Dahil sa adrenaline rush kaya nagkaroon ako ng stamina para magbike mula staff house at kina Krista. Mula kina Krista naman papunta sa ospital. Hindi naman ako iyakin talaga kaya lang nung mag-sink in sa akin yung sinabi nung aparisyon ni Krista na kulang ay naiyak ako. Oo, nagkulang nga kami. Akala namin ay okay na siya. Akala namin ay sapat na yung pagmamahal ni Clarence sa kanya at presensya namin nila Neddy para maging okay siya. Kaya lang ay sobrang kulang talaga. Rape victim siya. Habang buhay na sa kanya yung trauma. Yung sugat niya wala sa labas kundi nasa kaloob-looban. Wala man lang nakaisip na pwede palang magbunga yung pangahalay sa kanya. Siguro kung may nagtanong kahit isa man sa amin o sa pamilya niya, hindi siya magdidesisyong mag-isa na pumunta sa aborsyonistang nakilala niya sa isang chatroom. Siguro kung may nagtanong sa isa sa amin ay baka may nakapagsabi sa kanya na pwedeng pumalpak at ikapahamak pa niya yung abortion o siguro ay may makapagparealize sa kanya na hindi yon ang sagot. Namatay si Krista dahil sa palpak na abortion. True love do exist. Yes, pero hindi laging happy ending. Samantala papadudot sa burol ni Krista ay maraming tao, mga kaanak, dating mga kaklase, katrabaho, mga kaibigan. Si Clarence hindi ko nakita ng ilang araw. Yun pala ay nagpakalango sa alak. Tinawagan si Neddy ng ate niya para sana mapagsabihan si Clarence. Pumunta naman kami araw ng linggo at ikatlong araw mula nang mamatay si Krista. Umagang-umaga pero umaalingasaw yung alak sa kanya. Wasted na wasted siya. Sila Yoti nagsinop ng kalat sa kwarto niya tapos ako naman ay tumabi sa kanya. Pagkaupo ko, bigla siyang sumandig sa akin sabay iyak. Bakit nagawa yun ni Krista? Wala namang nagbago sa pagmamahal niya kahit nagbunga. Aakuin ko yung baby. Inayaan ko siyang umiyak. Mahirap kasi siyang kontrahin. Mahirap sabihin na hindi ko masisisi si Krista sa naisip niya na magpa-abort. Oo, mali pero hindi tayo yung nasa sitwasyon niya. Hindi natin alam yung trauma na hatid ng mga nang-rape sa kanya. Wika ni Clarence noon. Kaya hinayaan ko lang siyang umiyak. Nung medyo kumalma na siya, sinabihan siya ni Bianca na maligo. Pinagtulakan siya nila Neddy sa banyo. Pagkapasok niya ay nagpresenta si Bianca at Neddy sa nanay ni Clarence na sila ang magluluto. Naiwan kami ni Yoti sa kwarto niya. Kuya Visarion, umupo siya sa tabi ko. Hindi mapakali ang mga kamay niya at parang nangangati na hindi ko malaman. Kuya, sinabi niya sa akin bakit kanya sinapian.
Napaharap ako sa kanya noon at speechless. Nagpatuloy si Yoti. Sinabi niya sa akin, bakit kanya sinapian? Yoti, wag ganyan. Pinipilit kong takpan ang bibig niya pero kinagat niya ang kamay ko. Kinilabutan kasi ako sa sinabi niya tapos ay bumalik sa akin yung pakiramdam nung gabing yon. Ayaw ko na ulit maramdaman yung naramdaman ko noon. Kuya, kasi ikaw daw yung dahilan bakit ako ulit nagkaroon ng kaibigan. Nagalit siya sa iyo, kuya. Gusto ko sana, kuya, iwasan na kita kaya lang hindi ko kaya. Niyakap niya ako at niyakap ko rin siya. Hayaan mo siya magalit, Yoti, basta tandaan mo. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa mga tao, okay? Ako, tanggap ko ang kawirduhan mo, hayaan mo yung iba. Yung iba kasi threaten sa'yo. Alam mo kung bakit? Hindi, di ba? Pero ako, alam ko. Kasi unique ka. At dahil doon ay nag-i-stand out ka. At saka multo lang yun, hayaan mo siya. Pag-aalo ko sa kanya. Sa kabilang banda nang matapos ng maligo si Clarence ay lumabas na kami ng kwarto. Habang kumakain, nanonood kami ng TV. Wala namang nagsasalita sa amin basta nanonood lamang kami. Tapos si Yoti ay nagkakandahaba-haba ang leeg. Movie kasi ng Katniel yung palabas, fan na fan ng Loka. Siniko niya si Bianca. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Nagkatinginan kami ni Neddy sa sinagot niya kay Bianca. Nakaharang kasi yung bata, aniya. Nagtaka ako pagkarinig ko noon, Papa Dudut. Wala kasing bata kina Clarence. Wala ring nakaharang sa harapan ng TV at natigil sa pagsubo si Clarence, nanay at ate niya. At sabay-sabay na napatingin kay Yoti. Napakagatlabi naman si Bianca. Anong sabi mo, be? Tanong ng ate ni Clarence. Napatungo bigla si Yoti. Hindi ako galit ha, gusto ko lang marinig ulit yung sinabi mo. Aniya. Tumingin sa akin si Yoti, tinanguan ko siya. May nakaharang pong bata sa TV, ate. Naubo si Clarence. Nanay naman niya, napaantanda. Nanginig ang kamay ng ate ni Clarence. Binaba niya yung hawak niyang kubyertos tapos ay huminga ng malalim. Ikaw yung katrabaho ni Clarence na may sixth sense? Kami naman nila Neddy yung tumango para kay Yoti. Be, pwedeng i-describe mo yung bata? Curious ulit na tanong ng ate ni Clarence. Nakataligod po siya, ate, pero naka-jumper siya tapos naka-pigtail ang buhok niya. Yung tali niya yung uso nun na may nakalagay na fake na buhok na kulot. Pagde-describe ni Yoti sa nakikita pero tumigil siya nung umiyak ang nanay ni Clarence. Naghawak kamay silang tatlo. Hala, biglang sabi ni Yoti. Tinanong namin siya kung bakit. May kasama na siyang lalaki po. Naka-kamisa de chino po na green. Mas lalong lumakas ang iyak ng nanay ni Clarence. Di na kami nakakain kasi ang hirap kumain pag may nanay na umiiyak. Ate ni Clarence ang nagkwento na sa probinsya nila ang naiwan lang ay ang tatay nila at ang kapatid na bunso. Sila kasi nandito sa Maynila. Nangangatulong kasi ang nanay nila at parehong nasa college si Clarence at ang ate niya. Nagsasaka ang tatay niya, elementary naman noon ang bunso nila. Ang sabi sa police report na damay lang daw ang tatay at kapatid niya sa engkwentro ng military at ng mga NPA. Sa parteng ito sumingit si Yoti. Ate, hindi. Sabi ng lalaki, hindi daw yun totoo. Puro magsasaka at mga kaanak nilang nanananghalian sa bukid yung namatay. Sila yung dumulog sa Kapitolyo para ilaban yung rights nila sa mga lupang sinasakahan nila. Pinalabas lang na NPA sila at nanlaban. Ang sabi ni Yoti na siyang kinagulat naming lahat. Yung pag-iyak ni Clarence ang tanda na totoo yung sinabi ni Yoti. Tumango-tango si Yoti parang may kinakausap. Sabay sila ng birthday. Magluto ka daw po tita ng biko. Aniya. Pero maya-maya ay may napansin ulit na kakaiba ang kaibigan namin. Krista?
Pagkasabi ni Yoti ng Krista ay napatayo si Clarence. Sumunod kami nila Bianca sa kanya. Dumiretso siya sa kwarto ni Clarence. O Yoti, hinila siya ni Clarence pero pumiksi siya. May tinuturo si Krista, Clarence, sagot niya. Nung tinaas na ni Yoti ang foam ng kama ni Clarence ay bumulong sa akin si Clarence. Anak ng pusang gala. Visario, nakakatakot talaga si Yoti. Siniko ko na lamang siya. Si Bianca naman ay sinamahan si Yoti na itaas yung foam. Doon nakita namin yung puro love letter niya para kay Krista. Isama mo daw to sa kabaong niya, Clarence. Sorry, Clarence. Sa tamang panahon ay darating din yung babaeng para sa iyo. Malungkot na wika pa ni Yoti. Pagkasabi ni Yoti noon ay hinimatay siya. Ang gaan-gaan ang pakiramdam naming lahat pagkatapos. Nayak din ako at hindi ko talaga napigilan kasi ewan ko ba, si Clarence din na down kanina ay nagkakulay ulit ang mukha. Malungkot pa rin pero kitang kita ko yung pagkakaroon ulit ng buhay ng mga mata niya. Si Yoti din pagkagising niya ay kita ko yung genuine na saya sa mata niya. At yun na nga, Papa Dudut, sa burol ni Krista ay isinama doon ang mga love letters na sinulat ni Clarence para sa babae. Nang matapos ang burol, nagulat ako nung kausapin niya ako. Yun pala ay magpapaalam na siya sa amin. Babalik na raw siya sa kanilang probinsya at doon na lang daw magtatrabaho si Yoti. Bagamat malungkot ay niyakap ko pa rin siya at sinabi ko na huwag kaming mawawala ng komunikasyon sa isa't isa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkaibigan pa rin po kami ni Yoti at maraming taon na ang lumipas at long distance kami pero matibay pa rin ang friendship naming dalawa. Same with Clarence, Bianca at Neddy. Sa kabilang banda ay hindi ko tinuloy ang bala kong mag-transition sa pagiging babae. At eto ko ngayon nag-gym para gumanda ang aking pangangatawan. O bakla pa rin ako pero nagdi-discreet ako dahil yun ang uso ngayon. The more na masculine ang looks mo, the more na marami kang booking. Anyway, charot lang yon. Actually, umatras ako sa gender reassignment na plano ko dahil sabi sa akin ni Yoti na hindi raw yon magtatagumpay. At pagsisisihan ko raw yon habang buhay. So ayun, natakot ako dahil alam kong magkakatotoo yon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay maintindihan ninyo ito at maitampok sa Papa Dudut Stories. Muli ay maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Visarion. Maraming salamat, Visarion, sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin at may mga taong nabibiyayaan ng third eye kung saan ay may kakayahan silang makakita at makipag-communicate sa mga nilalang sa kabilang mundo. Ganun pa man ay hindi porket wala tayong ganong kakayahan ay i-discriminate na po natin sila. Huwag tayong ganun. Unawain natin ang mga taong may third eye at ituring pa rin natin silang mga normal na tao. Besides, hindi naman nila kagustuhang maging kakaiba sa atin. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng ganong kakayahan. Kaya kung meron kang kakilalang may third eye ay huwag mo siyang lalayuan. Kaibiganin mo at ituring mo silang bilang kapwa mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.